Isang bangag na mga awitin at triniling na asong ulol. Ready po ang ating choreographer. Palakpakan natin si Retired General Carlos Kita. Maraming salamat, Kasilis. Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga kapulisan na talagang nagsasakripisyo. Maraming salamat na masigurong tahimik tayo dito, no? Bago ako dumating kanina dito, no? Mga ilang oras na rin ako dito, mga magtatatlong oras na, no? Marami nagtanong sa message, and even nung at saka yung mga previous days, no? Bakit pa pumunta kayo dyan sa Senado? Yun ang tanong, ano? Yan ba'y dahil sa mga Duterte? Yan ba'y dahil sa mga Marcos? Yan ba'y dahil sa mga senador? Sabi ko, hindi. Hindi kasi ako politika masyado, eh, no? Hindi, wala akong kinakampihan. Para saan yan? Sabi ko, dahil sa tao, no? Dahil sa taong bayan. Ang talagang pinaglalaban natin dito ay yung interes nating lahat, no? Ng ating mga kasamang pulis, no? Ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga middle class, kasama na rin yung mga elite na nagpapahirap sa atin, no? Dahil ito namang demokrasya natin, elite to, mga elite. Sila yung nagmamanage ng ating gobyerno, no? Kaya ang interes ng taong bayan napapabayaan. Pero bakit nandito tayo, no? Bukod dun sa taong bayan yung interes. Kasi ito na lang po yung Senado. Kasi sa ehekutibo, wala na po tayong aasahan, no? Mula sa Malacanang hanggang sa mga institusyon ng ating gobyerno. Maliban ko sa Supreme Court, although matagal maglabas ng desisyon nila, no? Pero sampalataya pa rin tayo, no? Na talagang kakatigan nila yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. So, nandito tayo dahil ang mga representative ng ating Senado, no? Hindi ko sinasama yung Kongreso. Bakit? Karamihan po sa kanila kasi wala na, no? Talagang mga involved, no? Marami nakareceive sa kanila ng maleta. Yan po ay ayon dun sa mga 18 matatapang, no? Na dating mga sundalo. At naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Dahil humarap sila sa amin at yung iba nga na umattend, no? Na mga general at opisyal na dating hindi naniwala nung napakinggan nila yung testimonya nitong 18 ay talagang naniwala sila. Nandito tayo para protektahan ang Senado sa mga atake. Marami po magtataka kayo kung bakit dati ang Liberal Party o yung mga kakaliwa na linalabanan ng Marcos ngayon kakampi na niya. Bakit kaya, no? Kasi ang politics, ang isang definition ng politics is struggle for power, no? Yan po ang pinaglalaban ng mga yan. Alam naman natin na ang liberal, medyo nasira sila nung panahon ni Duterte. Although hindi ako maka-Duterte, ha? Sinasabi ko lang tong reality. Ako makatao, makabayan ang aking tinutukoy, no? Kaya medyo siguro meron ba tayong ano dyan? Medyo umuulan na, eh. Ito mahirap pagka yung bawas na ang ating buhok. Baka mamaya magkasakit tayo nito, no? Ito, medyo sumasama yung panahon. Anyway, saan na ba ako natigil? Doon sa mga Pakikipagsagwata ng komunista. oo. Dati talagang grabe yan, laban sa mga Marcos. Sila talaga yung nagpo-protesta. Pero ngayon, makikita ninyo, sinusuportahan nila yung mga rally nila noong September 21, yung rally nila noong November 30, sinisigaw nila yung okay lang sa accountability.
Pero specific, may tinatarget sila na isang politiko. Okay lang yun sa amin, sa pananaw ko, tama lang. Dahil lahat tayo, pagka nagserbisyo, dapat accountable. Kaya nga maganda na nagtuloy itong impeachment. Dahil magkakaroon ng pagkakataon ang ating pangalawang Pangulo na depensahan yung sarili niya. At makita kung ano talaga ang tunay. So pabayaan natin yan dahil nandiyan na po yan. Pero bakit inaatake, patuloy na inaatake ang Senado? Nabanggit na po kanina, maraming natatakot na mabunyag ang kanilang pangalan, lalong-lalo na sa Kongreso. Alam natin na meron sa majority, minority, merong mga nabanggit. Mas maigi nga para makita pagka binuksang muli ang BRC o Blue Ribbon Committee Investigation na talagang ayaw pabuksan ng mga minorya, no? Lahat yata ng oposisyon gagawin nila para lang hindi magtuloy ito. And alam nyo na kung bakit, no? Dahil nga takot sila lumabas yung mga pangalan nila. Pero pababayaan ba natin na pigilan nila yun? Hindi. Di ba? Papayag ba kayo? Hindi! Hindi! Dahil ang gusto natin ay katotohanan. Kahit po ang ating kapulisan, alam ko ang feeling ng mga ganyan na nakakainip. Talagang bagot na yung mga yan. Dahil nagdaan ako dyan. Naging sundalo ko, dumaan ako sa training, yung nakababad ka sa ulan, sa araw. 34 years ako sa serbisyo sa military. At another 9 years sa public service. So 43 years. So itong 43 years, hindi ko pwedeng baliwalain ito. Kasi nagserbisyo tayo ng maayos. At ayaw natin na pag nawala tayo sa mundong ito, yung ating mga anak, mga apo, yung ating mga susunod na henerasyon ang magsasaper, no? Sa mga pinaggagawa ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Mula Malacanang pababa. Ngayon, kung hindi sila nagnakaw, edi humarap sila, no? Nakapagtataka lang dahil nag-file kami ng impeachment, no? Kami po yung grupo na nag-file pero hindi tinanggap. Hindi po ako kasama doon sa mga mismong naghatid ng impeachment complaint. Pero grupo namin po yun. Ang tinanggap ng House of Representatives, yung pong unang isinagmit at yung pangalawa na puro mahihina dahil takot sila doon sa aming ipinail dahil kumpleto po ng ebidensya yun. Nandoon po ang testimony ng 18 matatapang na sundalo. So, nandito tayo, wag natin pabayaan na atakihin, na patuloy na atakihin ang Senado. Hindi natin pinapaboran kung sino ditong mga politiko dito. Sinabi ko, ang pinapaboran natin ang taong bayan. Nire-represent ng ating mga senador. At sila lang ang makakapaglabas ng katotohanan. Kaya wag nating pahihintulutan na ulabugin sila. At nananawagan ako sa matatag at brave 13 na ito na ating mga senador na patuloy na maging matatag, magsama-sama. Nabalitaan namin na maraming mga pagsubok, mga panghikayat, minuto tinatawagan, hinaharas. Of course, ayon yan sa mga sinasabi ng mga kaibigan natin. Wala akong personal knowledge yan, kaya hindi ko pero alam naman natin na gano'n ang nangyayari. So nananawagan ako sa lahat ng mga patriotic na Pilipino
na pumunta po dito. Magsama-sama tayo regardless of political affiliation. Kay BBM ka, kay Liberal, kay Duterte, o kung kanino ka man, o wala kang kinikilingan. Ang kilingan mo ay ang taong bayan. No? So, nananawagan din ako sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, retired man o active, na tingnan nyo ang ipinag-uutos sa inyo. Ito ba'y makatao? Ito ba'y legal? O illegal? Sa aking mga naging kadete noon sa PMA, ako po ay naging komandante ng PMA noong 2012 hanggang 2013. Na ngayon, yung aking mga kadete, mga major na yan, captain, yung iba, senior lieutenant. Manatili kayong mag-obserba sa mga nangyayari. Dahil ito pong nangyayari ngayon ay kalabisan na. Ninanakawan tayo ng mga nakaupo. Trilyon piso. Hindi ko po maatim yan. Ako nga, personal experience. Kasi lahat, pagka public servant ka, pagka may pondo ka at nagamit mo, i-clear mo yan. Meron lang akong 20,000 plus na hindi na-clear. Ano nangyari? Yung nagastos ko na inabono, hindi ko na nakuha. Nalugi pa ako ng 20,000. Kasi every end of the year, bago matapos ang taon, i-clear mo yan. Kung hindi, wala lahat yan. Pero sa kanila, resolution number 10 lang, certification ng Senado, ng Kongreso, walang resibo. I certify that I have expended so many millions. Bali, wala na yun sa kanila. Samantala ko personal experience. Nalugi ng 20,000 plus. Sariling pera. Sila trilyon ang ninanakaw. Hindi po natin dapat pinapabayaan yan. So ang panawagan ko, maging accountable ang lahat. Ituloy ang may investigasyon at protektahan natin ang Senado. Marami po salamat. Maraming salamat, Retired General Carlos Kita. Protektahan ang malaya at may integridad na Senado na hindi po utusan at manipulated at dinidiktahan nila Marcos. Sa gitna ng ulan, walang atrasan. Tawagin natin, kanina pa nagre-request ito, na kung pwede makapagsalita din mula sa Royal Sultanate of Paranaque, ang kanilang tagapagsalita.